Sa paglipas ng panahon, lalo na ngayong henerasyon, may naniniwala pa kaya sa aswang? Sa barang, may naniniwala rin ba? Sa dalawang salita pa lang na yan, parang nakakatakot na. Gugustuhin mong takbuhan na lang at takasan para lang hindi mo maranasan. Barang, aswang, nakakatakot. Paano pa kaya kung magsama ang dalawa? Kakayanin mo kaya? Matatakasan mo kaya? Matatakasan ko pa kaya? Gaya ng pagtakas ko noon sa bangungot na dulot ng baryo na yon at ang sumpa sa akin. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po, Miss Clar, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa inyong bagong taga-subaybay. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa aswang at pati na rin sa barang. Sa totoo lang po, nagdadalawang isip po talaga ako na isulat at ibahagi sa inyo ang aking kwento. Dahil nahihiya po ako. Hindi po kasi ako proud sa mga nagawa ko noon o sa ugali ko. Pero nagpasya po ako na ibahagi ito sa inyo bilang magsilbing aral na rin kung sakali sa mga makakarinig ng aking buhay. Ako nga po pala si Maricar. Lumaki ako sa syudad ng Maynila, Miss Clar. Ngayon pa lang po ay sasabihin ko na sa inyo. Nalikas ho ang kagaspangan ng aking ugali noon. Maraming nayayabangan sa akin, lalo na at ang taas ho ng tingin ko sa aking sarili. Siguro ay dahil nakapagtapos ako ng kolehiyo, kaya pakiramdam ko noon ay meron talaga akong ipagyayabang sa ibang mga tao. Pakiramdam ko, hindi ko sila ka-level. Dahil nga pinag-aralan ako, kaya masasabi ko na medyo maganda rin ang aking posisyon sa pinagtatrabahuhan ko. Ngunit hindi pa po ako roon na kontento. Nagnais ako ng mas mataas na posisyon, ng mas mataas na ranggo. Kaya nga nang may irekomenda sa akin ng aking boss upang mapataas ang aking posisyon, walang ano-ano, tinanggap ko agad yon. Gusto niyang pumunta ako sa isang liblib na lugar upang kumalap ng mas maraming kliyente. Kailangan ko raw lampasan ang kota na nakuha ko noong nakaraang buwan. Marami raw mga mangmang o utu-uto sa lugar na yon at tiyak makakakuha ako ng maraming kliyente. Katulad nga po ng sinabi ko, Miss Clar, agad akong pumayag. Sa katunayan, dahil nga likas ang aking kayabangan sa katawan noon, nagpainom pa ako sa mga kaibigan kong katrabaho rin bago ako umalis. Guys, cheers! Bika ko at nakipagsalpukan pa ako ng baso sa aking mga kainuman. Hintayin nyo lang guys, hintayin nyo lang sa pagbabalik ko. Tsak na mapopromote na naman ako. Bakas ang yabang sa aking boses. Oo na, sige na. Ikaw na magaling, Maricar. Wala naman kaming laban sa iyo eh. Tumawa pa ako ng may pagmamalaki. Totoo naman eh. Magsikap kasi kayo. Halos sabay-sabay lang naman tayong pumasok sa kumpanya noon na. Pero tingnan nyo, mga galamay ko pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya nga kapag na-promote ka pagbalik mo, magiging kami na ang galamay mo. Saad naman ang isa na tila nagbibiro pa. Pero teka, Maricar, hindi ba malayo yung pupunta mong lugar? Balita ko, liblib yung lugar na yun ah. Tanong naman ni Joey, kaya sa kanya ako napatingin. Uminom muna ako ng aking alak bago sumagot sa kanya. Oo, malayo. Pero wala akong balak tanggihan yun, no? Sabi ni Sir, puro walang pinag-aralan ng mga taong nakatira doon. Tsaka ko mapapadali ang trabaho ko doon, no? Konting bola ko lang sa mga yun at pangako may makukuha silang pera. Sigurado bibigay ang mga yun. Nang sumapit ang araw ng aking pag-alis, ay may malawak ng ngiti pa sa aking labi.
Katulad ng inaasahan, dahil liblib na baryo nga ang pupuntahan ko, kaya ang layo rin ng aking binyahe. Pero ligtas naman akong nakarating doon. Isa lang ang masasabi ko nang tumuntong ang aking paa sa baryo na yon. Napakapayapa doon, Miss Clar. Siguro nga ay dahil lumaki ako sa syudad, kaya sobrang namangha ako kung gaano kapayapa ang baryo. Pakiramdam ko ay napakasimple lang ng pamumuhay roon. Walang ingay, walang naglalakihang mga gusali, at napakasarap ng simoy ng hangin. Dahil namangha nga ako sa kapayapaan at ganda ng lugar, Miss Clar, hindi ako nagdalawang isip na bilhin ng isang for sale na bahay. Magrerenta lang sana talaga ako. Pero dahil nakikita ko ang sarili ko na manirahan sa lugar na yon pagdating ng panahon, kaya agad kong binili yon. Nakuha ko lang yon sa murang halaga, kasama na ang bahay at lupa. Napaisip ako na mangmanga ang mga tao roon. Biruin nyo, hindi nila alam ang tunay na halaga ng bahay at lupa na kanilang ipinagbibili. Mabilis akong napamilyar sa pamumuhay sa baryo na yon. Pero kahit ganon, hindi ko nakalimutan ang aking misyon kung bakit ako nandoon, ang makakalap ng mga kliyente. Sa aking pananatili sa baryo, isang bahay lang ang agaw pansin. Yon ay ang bahay ng kapitbahay ko. Yun kasi ang pinakamalaki at maganda sa lahat ng kabahayan. Bato yun at 2 palapag. Natitiyak ko, siya lang ang nag-iisang mayaman sa lugar. Kaya nga naisipan ko na yun ang gamiting pangpain sa mga taong makakausap ko upang maengganyo sila na maging kliyente ko. Natitiyak ko ho sa inyo, sa loob lang ng halos 1 buwan, baka may magandang bahay na rin ho kayo. Nakangiting wika ko sa mga tao. Kasalukuyan lang na nasa tapat ako ng isang munting tindahan. Ilang araw ko ring minamanmanan ng tindahan na yun. Madalas kasi na maraming tumatambay roon ng mga matatanda, kaya kinuha ko ang oportunidad na yon para doon magsimula ng aking taktika. Talaga ba? Pwede ko ring mapalaki tong tindahan ko, iha? Tanong ng may-ari ng tindahan sa akin. Oo naman po. Sa katunayan, hindi lang bahay o tindahan ang pwede niyong maipundar. Pwede ring mga sasakyan, kotse o motor. Pwedeng-pwede. Aba, ay mukhang maganda nga yan, ano? Wika muli ng matandang babae. Lihim akong napangiti. Meron po ba akong kailangan bayaran sa inyo? Tanong naman ng isa pa. Meron po. Pero depende naman po yun sa kaya niyong ilabas na halaga. Kung konting halaga lang, may babalik. Pero konti rin. Kung malaking halaga naman, tsak na malaki rin ang babalik. Hindi ho namin kayo pipilitin na maglabas kayo ng malaking halaga kung hindi nyo kaya. Huwag po kayong mag-alala. Wika ko sa kanila. Napansin ko ang pagkamangha sa mukha nila. Ramdam ko na nagiging ambisyoso na rin sila. Dahil ayokong mahalata nila na parang kinukuha ko lang ang loob nila, ay kailangan kong magpakipot muna. Nagpaalam na rin ako sa kanila dahil sinabi ko na kailangan ko nang magluto ng tanghalian. Masaya silang nagpaalam sa akin at sinabi na bumalik ulit ako, mamaya o bukas. Alam ko na ng mga sandaling yon, tuluyan ko na silang nahikayat. Nakatitiyak din ako na sa isang iglap lang ay kakalat na sa buong baryo ang tungkol sa ibibigay kong oportunidad sa mga tao rito. Sa ganoong paraan, hindi na ako mahihirapan at sigurado ako na sila pa ang lalapit sa akin. Bago ako pumasok sa gate ng aking bahay, natanaw ko si Aling Lorna na saktong papalabas pa lang ng gate ng malaking bahay. May bitbit siyang isang bayong. Sa tingin ko ay mamamalengke siya. Sa balitang natanggap ko ay isa siyang katiwala doon sa mayamang pamilya. Sa pagkakaalam ko rin, isa siyang matandang dalaga.
Madilim ang kanyang aura. Yung tipong hindi mo gugustuhin na batiin siya kapag nakasalubong mo. Sa halos mag-iisang linggong pananatili ko sa baryo, napapansin ko na laging itim ang kulay ng damit niya. Nakakatakot ang kanyang dating. Dumagdag pa ang itim at mahaba niyang buhok na laging nakalugay. Hindi ba? At nakakatakot. Madalang sa kanya ang may bumabating mga tao. Halatang nilalayuan siya. Dahil nga sa nakakatakot at madilim na itsura niya. Pero ng mga sandaling yon, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya, Miss Clar. Sa isip ko, bakit naman ako matatakot sa isang taong may malaking potensyal para maging kliyente ko? Kaya naman walang pagdadalawang isip na binati ko siya ng magandang tanghali. Magandang tanghali po! Magalang nabati ko sa kanya. Siya ang susunod kong aalokan ng aking oportunidad na tinutukoy. Kaya naman ngayon pa lang, kailangan ko ng kunin ang loob niya. Tiyak na ang isang kasambahay na katulad niya ay nagnanais din na magkaroon ng malaking bahay, katulad ng bahay na kanyang pinagsisilbihan. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at dahan-dahan niya akong binatuhan ng tingin. Akala ko wala akong matatanggap na pagbati pabalik sa kanya. Pero nagsalita naman siya. Magandang tanghali rin sa iyo, Iha. Saad niya sa kanyang malalim na boses. Nagpasya ako na lapitan siya. Pero bago pa man ako makahakbang papalapit kay Aling Lorna, nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Walang lingon-lingon siyang umalis. Napabugan na lang ako ng malalim na hininga at napakamot sa aking batok. Ibang klase? Siya na nga tong unang pinansin ko. Dahil halos lahat ng mga tao rito sa baryo iniiwasan siya. Tapos dededmahin niya lang ako. Angal ko sa aking sarili nang makapasok na ako sa aking bahay. Napapailing na lang ako sa pagka-iritable ko. Nang sumapit ang gabi at katatapos ko lang maligo, ay tinutuyo ko lang ang buhok ko gamit ang maliit na tuwalya. Ang gabing yon ay hindi katulad ng mga gabing nagdaan sapagkat napakabanas ng klima. Naisipan ko tuloy na buksan ang bintana ng aking silid. Hindi ko talaga yun binubuksan. Pero nang gabing yon, dahil sa sobrang banas, nilagyan ko yun ng konting siwang para naman may pumasok man lang na konting hangin. Wala pa naman akong bentilador. Ngunit sa aking pagbukas ng bintana, otomatiko akong natigilan nang matanaw ko ang bahay ng aking kapitbahay. Nangunot ang noo ko habang tinatanaw ko ang silid na katapat lang ng aking bahay dahil sa mga natatanaw kong nakasinding mga kandila. Hindi yun puting kandila, kundi mga itim na kandila. Pakiramdam ko, nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Ano yun? Nakakatakot naman. Saad ko sa aking sarili. Hindi nagtagal ay biglang bumukas ang pinto ng silid na yun. Mabilis tuloy akong nagtago sa likod ng bintana upang masiguro na hindi ako makikita ng kung sino man yun. Ramdam ko ang mabilis na pagkabog ng aking puso ng mga sandaling yon. Dahan-dahan akong sumilip muli sa konting siwang ng aking bintana. Muli akong nakaramdam ng kuryosidad nang makita ko si Aling Lorna sa silid na yon. Nakaluhod siya sa harap ng lamesang may kandila. Sakto na nakatalikod siya sa gawi ko, kaya naman hindi niya ako makikita. Ano ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Muli kong tanong habang pinapanood ang likuran niya. Gumagalaw ang kanyang balikat na para bang nagdadasal ng taimtim. Makadiyos pa siya? Pero bakit naman itim ang kulay ng kandila niya? Nakakatakot naman ng matandang babaeng to. Sira na yata ang ulo nito. Wika ko pa. Kinikilabutan talaga ako. Kaya nagpasya na lang akong isarado na lang muli ang bintana at tiisin na lang ang banas. Kesa naman hindi ako makatulog sa sobrang takot.
Kinabukasan ay talagang tsinempohan ko na makausap si Aling Lorna. Kinalimutan ko na yung nakita ko kagabi sa kanya dahil wala naman akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin, mapapirma ko siya para maging kliyente ko siya. Talagang hinintay ko siya ulit na lumabas ng bahay. Akala ko nga hindi siya lalabas. Pero nakita ko na may bitbit naman siyang walis tingting at nagsimulang magwalis sa labas ng gate. Lihim akong napangiti. Kapag sinaswerte ka nga naman, oh. Turan ko sa aking sarili at saka ko inapakan ng sigarilyo ko na hindi ko naubos. Saka nagsimulang maglakad upang lapitan siya. Magandang umaga ho, Aling Lorna. Magiliw na bati ko sa kanya. Tumigil naman siya sa kanyang pagwawalis at saka ako binatuhan ng tingin. Walang buhay ang ibinabato niya sa aking tingin. Tila ba, hindi siya interesado na kausapin ako. Nakaramdam ako ng inis. Iniisip ko ng mga sandaling yun. Bakit ba parang ang taas naman ng tingin na matandang to sa sarili niya? May narating na ba siya sa buhay? Kaya ganyan siya makaasta? Yan ang ilan sa mga sinasabi ko sa utak ko. Pero hindi ko magawang iboses dahil kailangan ko ngang kunin ang loob niya. May kailangan ka ba sa akin? Malamig na tanong niya sa akin. Wala naman ho. Baka po pwede lang magtanong sa inyo. Sige. Ano ba yon, iha? Kahit papano ay naging mahinahon naman ang boses niya. Kaya kumalma na rin ako. Ilang taon na po kayong naninilbihan sa mayamang pamilya na to? Tinuro ko pa ang malaking bahay. Tumingin din naman siya roon bago niya ako sinagot. Magdadalawang taon na. Bago pa lang po pala. Hindi siya nagsalita sa huling turan ko. Pero tumingin na rin naman siya sa akin, kaya muli akong nagsalita. Wala ho kayong balak na magkaroon ng sariling bahay? Dahil kung meron po, baka matulungan ko kayo. Wala, iha. Hindi man lang siya nagdalawang isip sa kanyang sinagot. Tila ba, una pa lang, itinataboy niya na ako. Yun ang pakiramdam at pagkakaintindi ko sa kilos niya. Kumunot na lang ang noo ko. Ha? Bakit naman ho? Wala naman akong sariling pamilya. Wala akong anak na kailangang palakihin o buhayin. Para saan pa ang isang bahay kung ako lang naman ang titira? Kaya wag mo na akong abalahin pa at tulungang magkaroon ng sariling bahay. Sa iba mo na lang ilako ang tulong na yan. At pagkatapos nun ay nagpatuloy na ulit siya sa kanyang pagwawalis. Hindi niya na ako muling binatuhan pa ng tingin at ng pansin. Pakiramdam ko ay napahiya ako ng mga sandaling yon, Miss Clar. Pakiramdam ko ay tinapakan niya ang pride ko. Bakit ang dali-dali niya lang talikuran ng alok ko? Kaya wala siyang narating sa buhay eh. Dahil ganong klase ang mindset na meron siya. Di na nga ako mag-aaksaya pa ng oras sa kanya. Kung ayaw niya, edi wag niya. Singhal ko sa aking sarili pagkapasok ko muli sa aking bahay. Lumipas ang 3 araw ay hindi ko maiwasan na hindi magalak dahil marami-rami na akong napapirma ng mga kliyente rito sa baryo. Gabi na noon, malawak ang pagkakangiti ko habang binibilang ko sa aking silid ang mga salapi na natanggap ko mula sa mga tao dito. Yung iba, nabalitaan ko na nagbenta pa ng mga alagang baboy, baka o kalabaw para daw mas malaki ang maibigay sa akin. Ayos! Sabi ko na nga ba, kikita ako ng limpak-limpak dito. Hindi ko akalain na maniniwala sila na may registration fee. Marami-rami ang maibubulsa ko nito. Saad ko at muling nagpatuloy sa pagbibilang ng libo-libong pera. Habang ginagawa ko yon, at dahil tahimik na rin ang gabi sa buong baryo, hindi nakaligtas sa aking pandinig ang narinig kong sigaw mula sa aking kapitbahay. Dahil sa sigawan na yon, napuno ako ng kuryosidad.
Huminto muna ako sa aking ginagawa at saka lumapit sa nakasaradong bintana ng aking kwarto. Binuksan ko yun ng konti at sumilip. Doon ay nakita ko ang silid ni Aling Lorna. Hindi siya nag-iisa sa loob ng kwarto na yon dahil may isa pang matandang babae roon. Halatang masungit ang babae dahil halos guhit na lang ang kilay nito. Nakapamewang siya habang kaharap si Aling Lorna. Hindi ka ba talaga titigil sa pagsindi-sindi ng kandila mo rito sa pamamahay ko, Lorna? Sigaw ng babae. May bala ka bang sunugin ang bahay ko? Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo lagi, lumayas ka na! Layas! Napailing-iling na lang ako at sinarado ng muli ang bintana. Nagsisindi pa rin siya ng itim na kandila. Tama lang siguro talaga na lumayas na siya. Dahil kapag nagkasunog, tsak na madadamay ang bahay ko. Dahil magkapit-bahay lang kami. Ibang klase talaga. Makalipas ang halos 1 minuto at matapos kong mabilang lahat ng aking pera, ay nagpasya na akong matulog. Naghahanda na ako sa aking pagtulog nang bigla namang may kumatok sa labas ng aking bahay. Nakaramdam ako ng konting inis dahil nga inaantok na ako tapos may iistorbo pa. Kaya lang naisip ko, baka kliyente siya na humahabol ng pagbabayad. Kaya naman napalitan ang kunot ng noo ko ng malawak na ngiti. Pinuksan ko ang aking pinto nang may ngiti sa aking labi. Ngunit nang makita ko si Aling Lorna na nasa harapan ko, napawi ang ngiti sa akin at napalitan yon ng pagka-iritable. Kita ko ang bitbit niyang bag. Sa isip ko ay nasabi kong mukhang lumayas na talaga siya. Hindi man lang siya nakiusap sa amo niya para wag siyang palayasin. Ibang klase. Mataas talaga ang tingin niya sa sarili niya. Anong kailangan mo? Walang emosyon na tanong ko sa kanya. Ibinalik ko sa kanya ang ekspresyon na laging ibinibigay niya sa akin noon. Ang ekspresyon na walang pakialam at hindi interesado. Iha, nagbabaka sakali lang ako na baka matulungan mo ko. Baka pwede akong makahiram sa iyo ng pera. O kahit manlimos man lang, manlilimos sana ako ng kahit konting halaga. Para may pamasahe lang ako. Pabalik sa probinsya. Wala akong ibang matutuluyan sa baryo na to. Kaya uuwi na lang ako sa amin. Nakikiusap ako. Wala talaga ako kahit 5 duling. Ang susunod kong ibabahagi ay isang pangyayari sa buhay ko na sobra kong pinagsisihan, Miss Clark. Hindi po ako proud dito, pero ibabahagi ko pa rin. Imbis na maawa ako kay Aling Lorna ng mga sandaling yon, mas lalong lumaki ang ulo ko. Ang matandang babae na ang taas ng tingin sa kanyang sarili ay nagmamakaawa para bigyan ko siya ng pera para pamasahin niya. O diba? Ibang klase. Akala ko ba hindi mo kailangan ng tulong ko? Pinagtaasan ko pa siya ng kilay. Natigilan siya sa tinuran ko at tinitigan niya ako sa aking mata. Napangisi pa ako. At akala ko ba hindi mo rin kailangan ng bahay para may matuluyan ka? Panindigan mo yung sinabi mo. Sa kalsada ka matulog. Huwag mo akong abalahin. Singhal ko at tatalikod na sana ako. Kaya lang, nabigla ako nang mabilis niyang hinawakan ng aking pulso. Nang hinarap ko siya ulit, ay lumuhod na siya sa harapan ko. Parang awa mo na, iha. Kahit konting halaga lang. Kahit konti lang. Hindi ako naghahangad ng malaki. Napangisi na naman ako at saka marahas kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Dahil sa puwersa ng pagbawi ko sa kanya mula sa kanyang pagkakaluhod, ay napaupo na siya sa lupa. Huwag ka nang umasa na tutulungan kita, Manang. Umalis ka na. Alis. Dahil kung hindi,
Baka lalo ka lang mapahiya sa baryo na to kapag gumawa ako ng eskandalo. Napalakas na ang boses ko. Buti na lang at hindi na siya umangal pa. Malakas ko pang isinarado yung pinto ng bahay ko. At nilak yun. Mahirap na. Baka bigla na lang siyang pumasok at magnakaw pa. Anong akala niya? Maaawa ako sa pagdadrama niya? Ibahin niya ako. Hindi ako mauwing tao, no? Napuno ng usap-usapan, chismis at haka-haka ang buong baryo nang malaman na nga ng lahat ng tao ang nangyari. Naririnig ko sa tindahan ni Aling Oli ang maanghang niyang komento tungkol sa kasambahay. Nako! May saltik nga yata talaga sa utak ang Lorna na yon. Biruin niyo? Bakit siya magsisindi ng itim na kandila sa bahay ng amo niya? Kung nagkaroon pala ng sunog, di damay tayo. Buti na lang talaga napaalis na siya. Pakiramdam ko siya talaga yung nagbibigay na kamalasan dito sa baryo Wika naman ng isang matandang lalaki. Hindi ko na lang pinansin ang usap-usapan nila dahil hindi naman ako apektado sa pagkawala ni Aling Lorna. Hindi ko rin naman siya napakinabangan. Pagsapit ng gabi ay umiinom lang ako ng alak bilang pampaantok. Hay, mas masarap talagang uminom kapag may kasama at kakwentuhan. Napaka-boring kapag mag-isa lang. Kung may kasama ako, di sana kitang-kita ko ang mukha nila habang naiinggit sa akin. Wika ko sabay tungga sa alak ko. Kung sa bagay, 20 katao na lang naman ang kailangan kong mapapirma. Babalik na rin ako sa Maynila. 20 na lang at malalagpasan ko na ang kota ko nung nakaraang buwan. Itiningala ko ang aking ulo para muling tumungga ng aking alak. Ngunit otomatiko kong naibuga ang laman ng aking bibig dahil sa takot ng natanaw ko sa may salamin ang isang babaeng nakaitim na tila ba diretsong nakatingin sa akin. Agad kong kinusot ang aking mga mata at sa pagmulat ko ulit, wala naman akong nakita. Napahawak ako sa aking dibdib. Ramdam ko ang pagkabog ng mabilis ng puso ko. Nilingon ko ang paligid, pero wala naman akong nakitang kakaiba. Ha? Ano yun? Namalikmata ba ako? Tanong ko sa aking sarili. Lasing na ba ako? Kung ano-ano nang nakikita ko Nagpasya akong matulog na lang at hindi na ubusin ang alak ko. Habang mahimbing ang aking pagtulog, naalimpungatan ako ng tila may nararamdaman akong mainit na hininga na tumatama sa aking pisngi. Pinapahid ko lang yun habang nakapikit. Umaasa na matatanggal yun upang makabalik na ulit sa aking pagtulog. Pero ang mainit na hininga na naramdaman ko ay unti-unting naririnig ko. Tila malalim na pagbuga ng hininga yon na tumama mismo sa aking pisngi. Nakaramdam ako ng inis at saka unti-unti ko nang iminulat ang aking mga mata. Sa pagmulat ko ay kusang namilog ang aking mga mata nang makita ko ang tila isang babaeng nakatabi sa akin. Hindi ko siya masyadong maaninag dahil tanging sinag lang ng buwan sa labas ng bintana ang nagbigay ng liwanag sa akin. Pero alam kong babae siya. Agad akong napasigaw. Sa pagmamadali na makalayo sa babaeng yon, nalaglag ako sa aking kama. Napasinghal ako dahil sa sakit ng likod ko. Pero hindi ko yun masyadong ininda dahil nagmadali akong makatayo at saka binuksan ng ilaw. Malalim at sunod-sunod na paghinga ang aking pinakawalan. Nang binatuhan ko na ng tingin ng aking kama, kumunot ang noo ko nang wala naman akong nakita roon. Luminga-linga ulit ako sa paligid ng aking kwarto. Pero ako lang talaga ang nasa loob nun. Maya-maya pa ay muntika na ako mapasigaw nang biglang kumalampag ang pinto ng aking silid. Napaatras ako. Ramdam ko ang takot na dumadaloy sa buong sistema ko ng mga sandaling yon.
Sino ka? May tao ba dyan? Hindi ko pa rin binubuksan ng pintuan. Wala akong narinig na sumagot. Pero panay pa rin ang kalampag ng pintuan ko. Sabi ng sino ka eh? Bakit ka ba pumasok sa bahay ko? Magsalita ka! Wala pa ring sumagot. Napalunok na lang ako ng laway. Agad kong kinuha ang lampara sa may maliit at lumang lamesa at saka mahigpit ko yung hinawakan. Nagpasya ako na buksan ang pintuan. Kahit sobra-sobra na ang kabog ng puso ko, ay inabot ko na ang doorknob. Inangat ko na ang kamay ko at handa ng pukpukin kung sino man yon. Pero sa aking pagbukas, isang figura ng babae na gulong-gulo ang buhok ang aking nasilayan. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatabunan yon ng mahaba at magulo niyang buhok. Napako na ako sa aking kinatatayuan, lalo na nang masilayan ko rin ang tumutulong dugo sa kanyang kamay. Unti-unti niyang inangat ang kanyang kamay na para bang sasakalin niya ako hanggang sa isang iglap. Nakalapit na siya at nahawakan niya na ang aking leeg. Doon na ako nagpanik at napasigaw. Agad akong napaupo sa aking kama nang marinig ko ang sarili kong pagsigaw. Doon ko namalayan na hinahabol ko na ang aking sariling hininga. Na tila ba, tumakbo ko ng pagkalayo-layo. Ramdam ko ang kabog ng puso ko. Napahawak din ako sa aking leeg at naramdaman ko na lang sa aking palad ang butil ng pawis na tumutulo roon. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Napaubo pa ako at muling huminga ng malalim. Sa totoong buhay, Miss Clar, first time ko lang na maranasan yung ganun. Ang makapanaginip na parang totoong totoo. Pakiramdam ko nga, parang may nakahawak talaga sa leeg ko. Kaya medyo nangingilabot talaga ako. Sa katunayan nga, sinisisi ko pa sa alak kung bakit ako binangungot ng ganun. Nagpatuloy ang aking araw at hindi na inisip pa ang pangyayaring yun. Nawala rin naman kasi yun agad sa aking atensyon, lalo na at may dumagdag pa na 5 mga bagong kliyente ng araw na yun. Doon ko natuloy ibinaling ang aking pansin at oras. Nang sumapit ang oras para magluto na ako ng tanghalian, ay lumabas na ako para bumili sa tindahan ng aking maiuulam. Kaya lang, natigilan ako nang mapansin ko na sarado ang tindahan. Nang makita ko si Manong na laging nakatambay sa tindahan, agad ko siyang kinausap. Manong, bakit ho sarado ang tindahan ni Aling Melba? Tanong ko. Abay, ewan ko ba, iha? Baka luluwas na Maynila para puntahan yung mga anak. Balita ko malapit na yung graduation Nakapagtataka nga kung bakit hinabili niya isarado ang kanyang tindahan, gayon luluwas siya. Samantalang kadalasan naman tinatawag niya sa kabilang baryo yung pamangkin niya para yun na magbantay. Kaya kung bibili ka ng pagkain mo, wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang mamili sa palengke. Sagot niya at agad na rin naman siyang nagpaalam para umalis. Hindi ko maiwasan na bumuntong hininga at makaramdam ng inis. Ay nako, ang layo-layo pa naman ng palengke. 20 minutong paglalakad pa. Nagpasya na lang akong bumalik sa bahay at ulamin yung mga tira kong pagkain mula kagabi. Hihintayin ko na lang siguro yung naglalako ng isda para dun bumili, kesa naman pumunta pa ako sa palengke. Pagkatapos kumain ay inintindi ko na yung mga papel ng bagong 5 kliyente ko. May ngiti na naman sa labi ko habang binibilang ko ang pera na natanggap ko. Habang masaya akong nagbibilang, napaingit ako at nabitawan ko ang mga perang hawak ko dahil naramdaman ko ang pagkirot ng likod ng aking palad. Aray? Aray, ano ba yun? Singhal ko habang hawak-hawak ang aking kamay. Ininda ko ang sakit na nararamdaman ko dahil kakaibang sakit yun.
Parang may tumutulong tunaw na kandila sa aking kamay ng paulit-ulit. Ganon yung pakiramdam. Mainit at tila nakakapaso. Tiningnan ko namang mabuti ang aking kamay, pero wala naman akong makita na kakaiba doon. Parang nanggagaling ang sakit nun sa mismong kalamnan ng aking kamay. Lintik na! Ano ba to? Napapasma na ba ang kamay ko? Aray! Muli kong ininda ang sakit. Lalo na at pakiramdam ko ay unti-unting gumagapang ang kirot na yon patungo sa aking braso. Masakit talaga yon. Lalo na at alam ko sa sarili ko na mababa talaga ang pain tolerance ko. Dahil buong akala ko ay baka rayuma lang o kung ano paman ang dahilan ng sakit ng aking kamay, kaya ininuman ko agad yun ng gamot. Naging dahilan yun kung bakit ako nakatulog sa mismong sofa. Nagising ako na madilim na ang paligid. Gabi na pala at hindi pa nakabukas ang ilaw ng bahay. Papungay-pungay pa ang mga mata ko nang tumayo ako mula sa aking pagkakahiga. Pakapaka pa akong kinapa sa dingding ang switch ng ilaw para buhayin yun. Ngunit sa pang-apat na hakbang ko, bigla kong naramdaman ng malamig na kung anong bagay na biglang humawak sa dalawang paanan ko. At sa isang iglap, bigla na lang akong natumba sa sahig. Aray! Aray ko! Daing ko. Hindi ako agad nakabangon dahil sumakit na naman ang aking likod. Pinakiramdaman ko muna kung makakabangon ba ako agad. Lalo na at wala pa rin akong makita dahil sa dilim ng bahay. Hindi ko alam kung ano ba talagang kamalasan ng nangyayari sa akin ngayon. Gutom na nga ako dahil hindi pa ako kumakain. Tapos ngayon naman, natumba ako. Ang sakit tuloy ng likod ko. Kahit nasasaktan ay pinilit ko ng bumangon. Buti na lang at nabuhay ko na rin ang ilaw. Ngunit pagkabuhay ko, muli akong napasigaw dahil sa lumipad na maitim na ibon sa may ulunan ko. Sa tingin ko, uwak yun. Winagayway ko ang aking kamay sa may ulo ko para mataboy ko siya. Pero tila ba, hindi natatakot ang ibon na yun. Dahil kahit anong paspas ko, ay nililiparin niya pa rin ang aking ulunan. Ako na mismo ang kusang umatras. Pero sa pag-atras ko, tila may natalapid akong kung ano na naman sa may paanan ko. At sa pangalawang pagkakataon, napahiga na naman ako sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ko ay ang pagsugod ng uwak sa akin. Nakaramdam na ako ng takot dahil hindi niya ako tinatantanan. Nagsisimula na rin ang pagtuka-tuka niya sa akin. Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung may makakarinig ba ng sigaw ko. Lalo na at mahina lang ang boses ko. Pero sumisigaw pa rin ako. Hanggang sa sumunod na pagtuka ng uwak sa mukha ko, ramdam ko na pumasok ang tuka niya sa aking mata. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot na gumuhit sa aking mata hanggang sa ulo ko. Pakiramdam ko ay nabunot ng uwak ang aking kaliwang mata at doon na nga ako napasigaw ng malakas. Mabilis akong napabangon sa aking pagkakahiga. Habol-habol ko na naman ang aking hininga. Ramdam ko na naman ang bilis ng tibok ng puso ko. Para akong nag-deja vu sa nangyari kagabi. Nang maalala ko ang nangyari sa aking panaginip, agad akong napahawak sa aking mata. Kinapa ko yun at nakahinga ako ng maluwag. Nang maramdaman ko na nandun pa yun. Pero hindi pa ako nakontento dahil mabilis din akong lumapit sa may salamin ng sala upang makita ko mismo kung kumpleto pa ba talaga ang aking mata. Nakita ko na nandun pa rin at walang problema. Napabuga ako ng malalim na hininga at saka napasandal na rin ako sa dingding. Isa lang ang katanungan ko sa aking sarili ng mga sandaling yon, Miss Clar. Bakit? Bakit dalawang magkasunod na gabi na akong nananaginip ng masama? Bakit ako laging binabangungot? Pakiramdam ko, parang totoo ang mga panaginip na yon. Pero ang paggising ko ang isang patunay na hindi yun totoo.
Napapailing-iling na lang ako. Papahiran ko sana ang tumutulong pawis sa gilid ng aking noo nang mapansin ko ang tila mga paltos sa likod ng aking palad. Kaya natigilan ako. Tinitigan ko ang aking kamay. Parang yung sugat o paso na may tubig sa loob. Ano to? Gulat na turan ko sa aking sarili. Hindi lang isa yun, kundi lampas 7 o 10. Para akong napaso. Pero tanda ko na hindi naman. Paano ako mapapaso kung hindi pa naman ako nagluluto? Naalala ko rin na yun yung parte ng kamay ko kung saan ako nakaramdam ng tila pinapatakan ng kandila kahapon. Ano nangyayari? Saan ko to nakuha? Dagdag na saad ko pa. Pakiramdam ko, ang daming nangyayari sa akin na hindi ko magawang maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. Naguguluhan na ako. Nagpasya na lang akong maligo na lang muna. Pumasok na ako sa banyo at hinubad ko na ang aking suot na damit. Nang ilalagay ko na sana yon sa labahan, ay natigilan na naman ako at medyo napakunot ang aking noo. Nang may maamoy akong hindi kaaya-aya mula sa damit na aking hinubad. Walang ano-ano'y inamoy ko yon at doon ako muntika ng masuka. Naduwal ako sa sobrang baho. Hindi yun baho na nagmumula sa katawan. Pero ibang-iba ang amoy nun. Hindi ko maipaliwanag. Yun na siguro ang pinakamabahong na amoy ko sa buong buhay ko. Sa sobrang baho, hindi ko malagyan ng salita. Binuka ko ang damit ko. Ininspeksyon ko yon hanggang sa makita ko sa may likod mismo ng damit. Ang tila parang puti o naninilaw na malapot na likido. Para siyang nana. Kumunot ang noo ko. Natitiyak ko na roon nang gagaling ang masamang amoy. Ano to? San galing to? Tanong ko sa sarili ko. At dahil nakita ko ang likido na yun sa damit ko, kaya nasisiguro ko na galing yun sa katawan ko. Dahil nasa likuran ng damit ang tila nana na yun. Unti-unti akong tumalikod sa may salamin upang tingnan ang aking likuran. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking nakita. May malaking sugat ang aking likod at namumuti na yun dahil sa nakapalibot na nana. Gumuhit ang takot at pangamba sa buong sistema ko, Miss Clar. Hindi ko ho kasi alam kung paano ako nagkaroon ng ganun at kung saan ba galing yun. Nagpanik na ako ng sobra-sobra nun. Kaya naman nagmadali na ako sa aking pagliligo para pumunta sa may bayan at bumili ng gamot. Nagsuot ako ng jacket para itago rin ang mga paltos sa aking kamay kahit na ang init naman ng panahon. Habang naglalakad ay napansin ko na nagtitinginan sa akin ng mga tao. Tinitingnan nila ako tapos sabay-sabay na magtatakip ng kanilang ilong. Ang baho! Narinig kong wika ng isang babaeng halos kasabay ko lang na maglakad. Ang baho! San ba galing yun? Wika pa ng isa. Nangamba ko na baka naaamoy na rin nila yung sugat ko sa likod. Nakaramdam ako ng hiya, kaya sinuot ko na rin ang hood ng jacket ko para maiwasan na makita nila ang mukha ko. Nagmadali na lang ako sa paglalakad. Nang tatawid na sana ako sa may tulay, natigilan ako nang biglang magsalita ang isang matandang babae na mukhang pulubi. Nakaupo siya doon. May nakaaway kang isang mabigat na kalaban. Nakakaawa ka. Alam ko na ako ang kinakausap niya ng mga sandaling yun. Dahil ako pa lang naman ang tatawid sa may tulay. Hindi ko alam kung bakit pa ako tumigil. Kung bakit kailangan ko siyang pansinin. Samantalang, isang pulubi lang naman siya. Magpapatuloy na lang sana ako sa aking paglalakad. Pero muli siyang nagsalita. Ang baho na meron ka ngayon ay patunay na babaho rin ang ugali mo.
Kumunot ang noo ko sa sinabi niya at muli siyang hinarap. Anong sinabi mong pulubi ka? Tumayo siya at hinarap din ako. Tiningnan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Mamamatay ka. Sigurado ako. Lalo na kung pababayaan mo lang yan. Kung ayaw mong matuluyan ka, humingi ka ng tulong. Tulong? Anong tulong? Kanino? Sa pulis? Albularyo ang kailangan mo, Iha. Albularyo. Magaling dapat. Dahil natitiyak kong hindi basta-basta ang nasa likod nito. Hindi ko masisigurado na gagaling ka. Pero natitiyak ko, mamamatay ka. Baka ilang linggo lang ang itagal mo. Kaya kumilos ka na. At tinalikuran niya na ako. Naestatwa ako sa aking pwesto. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala agad sa sinabi ng matanda. Siguro ay dahil nabalot na rin ako ng kakaibang takot. Lalo na nang sinabi niyang natitiyak niya na mamamatay ako. Bago pa man siya makalayo ng tuluyan, agad ko siyang hinabol. Buti na lang at tumigil naman siya. Wala ho akong kilalang albularyo. Baka meron ho kayong kilala. Kahit pangalan niya lang po o kung saan siya nakatira. Malaking tulong na ho sa akin yun. Nakikiusap na po ako sa inyo ngayon. Ngayon ko lang ginawa to. Ang makiusap sa isang taong alam ko na mas mababa sa akin. Pero wala na akong pakialam doon. Dahil ang kailangan ko ngayon ay ang mailigtas ko ang sarili ko. Bumuga pa siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Sa kabilang ibayan ng ilog, may nag-iisang bahay na nakatayo roon. Puntahan mo siya. Siya lang ang makakatulong sa iyo. Sinunod ko ang sinabi ng pulubi at pumunta nga ako sa kabilang ibayo. Buti na lang at hindi ako nahirapan na hanapin ang bahay dahil nag-iisa nga lang ito. Agad akong pinapasok ng albularyong nagngangalang Kajino. Isang tingin pa lang daw niya sa akin, alam niya na kung anong nangyayari. Abay nabarang ka, Iha. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan dahil sa sinabi niya. Hindi man ako masyadong pamilyar sa barang na yan. Alam ko, nakakatakot talaga yun. Parang ho? Hindi po ba kulam yun? Magkaiba ang barang sa kulam, Iha. Ang barang ay mas mataas na uri kaysa sa kulam. Walang mangkukulam ang makakatalo sa isang mangbabarang. Kung ang mangkukulam ay kailangan ng hibla ng buhok o larawan para makulam ka, ang mangbabarang ay mahawakan ka lang niya, ay magagawa nitong ibarang ka. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Kajino. Natakot ako ng sobra. Wala akong ideya kung bakit nangyari to sa akin. Sino naman pong gagawa nito sa akin? Wala po akong maisip. Muntik na akong maiyak. Tiyak ako, may malalim na galit sa iyo ang gumawa nito. Mabigat ang nagawan mo ng pagkakamali, Iha. Isipin mo mabuti kung sino, nang sa gayon ay makaharap po siya upang humingi ka ng tawad. Wika pa ni Kajino. Inalala ko ang mga potensyal na taong pwede kong nagawa ng pagkakamali. Pero habang nag-iisip ako, maraming pumapasok sa isip ko. Sa palagay ko, mahihirapan ako dahil marami na akong nagawa ng mali sa tanang buhay ko. Abay teka, may nakikita akong patak na itim na kandila. May paso ba ang iyong katawan? Biglang tanong ni Kajino at agad akong umuo sa kanya. Pinakita ko ang kamay ko na may paltos at nagtutubig pa. Tama, itim na kandila ang tiyak na ipinatak dito. Itim na kandila? Turan ko sa aking sarili.
Doon ay biglang pumasok sa isipan ko si Aling Lorna, ang kasambahay ng aking kapitbahay. Unti-unti akong natigilan. Doon ay napagtanto ko na siya ang posibleng gumagawa sa akin ito. Ipinagtabuyan ko siya ng gabing yun. Nahawakan din niya ako. Kaya alam ko, siya talaga yun. Alam ko na kung sino. Si Aling Lorna. Sigurado ako, siya yun. Wika ko. Lorna? Yung kasambahay sa malaking bahay? Tumango ako. Opo, humihingi siya ng tulong sa akin nung gabi. Pero hindi ko siya tinulungan. Kung ganun mas dapat kang mag-ingat at maghanda. Hindi basta-basta matandang yun. Hindi lang siya mambabarang. May isa pa siyang katauhan. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang aswang. Aswang si Aling Lorna. Hindi ko na alam kung paano ko ipoproseso ang mga nalaman ko kay Kajino. Kanina ay mambabarang lang. Tapos ngayon naman, aswang na. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Minsan ko na siyang nakalaban. Natalo ako. Nagdulot yun na malalang karamdaman sa akin na muntikan ko nang ikamatay. Kaya simula nun, ipinangako ko na hindi ko na siya kakalabanin pa. Kaya pipi ako pagdating sa kanya. Kaya ngayon pa lang, makakaalis ka na, Iha. Humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Hindi kita matutulungan. Nagulantang ako sa sinabi ng matanda. Ano? Bakit hindi? Ito ang trabaho mo, di ba? Oo, pero kaya kong tanggihan ang kahit na sinong may kinalaman sa aswang na mambabarang. Tumayo siya, pero agad ko siyang pinigilan. Nakikiusap po ako. Ayoko pa pong mamatay. Tulungan niyo po ako. Umiiyak na ako sa sobrang takot. Para na akong mababaliw sa mga nangyayari. Tiningnan ako ni Kajino. Halatang naaawa siya sa akin. Ang tanging maitutulong ko lang sa'yo, Iha, ay turuan ka ng orasyon na pwedeng magligtas sa'yo. Bibigyan din kita ng anting-anting bilang pangontra. Ikaw ang gagawa ng lahat dahil labas na ako dyan. Tatanggapin ko po ang tulong niyo. Desididong sagot ko. Nang bumalik ako sa baryo at papasok na sana sa aking bahay, natanaw ko ang kaguluhan sa may tindahan ni Aling Melba. Kahit na hindi ako lumapit, ay narinig ko ang malakas na bulungan ng mga tao. Natigilan ako sa aking nalaman. Patay na si Aling Melba at namatay ito sa isang misteryosong paraan. Dumaloy na naman ang takot sa buong katawan ko, kaya mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. Nilak ko rin ang pinto at saka mga bintana. Bumalik sa aking alaala ang mga masasamang sinabi ni Aling Melba kay Aling Lorna nang araw na malaman ng mga tao na napalayas ito sa malaking bahay. Natitiyak ko na si Aling Lorna rin ang may kagagawan nun, lalo na at alam kong isa rin siyang aswang. Huminga ako ng malalim at kinalma ko ang aking sarili. Inilabas ko na mula sa bag ko ang mga gamit na ibinigay sa akin ni Kajino. Isinuot ko na rin ang anting-anting. Inihahanda ko lang ang mga gamit dahil kailangan ko pang hintayin ang pagsapit ng oras ng 3:00 ng madaling araw. Dahil doon daw malakas ang puwersa. Hindi na ako nakatulog at binantayan ko ang oras. Kailangan kong gawin to dahil ayaw ko pang mamatay. Ramdam ko talaga ang takot sa buong sistema ko. Pero alam kong kailangan kong maging matapang kung gusto ko pang mabuhay. Nang halos 5 minuto na lang at mag-3:00 na ng madaling araw, sinindihan ko na ang mga puting kandila na nakapalibot sa akin. Nasa loob kasi ako ng bilog at napapalibutan ng kandila. Sabi ni Kajino, yun daw ang paraan para hindi ako malapitan at masaktan ni Aling Lorna.
Pagkasindi ko ng lahat ng kandila, ay inilabas ko na ang nag-iisang itim na kandila. Yun daw ang gagamitin ko para matawag si Aling Lorna. Sinindihan ko na rin yon at saka sinimulan ng banggitin ng orasyon. Pumikit ako habang nagdadasal hanggang sa tila isang hangin ang humampas sa aking muka. Kabadong-kabado ako pero hindi ko yun iniinda. Isang pamilyar na pagtawa ang aking narinig. Doon ay unti-unti ko nang binuksan ang aking mga mata. Nahigit ko ang aking sariling hininga nang makita ko na sa aking harapan si Aling Lorna. Masama ang tingin niya sa akin at tila galit na galit talaga. Aling Lorna, patawarin niyo na po ako. Humihingi ho ako ng patawad sa ginawa ko. Nakikiusap ho ako sa inyo. Tanggalin niyo na po tong mga nilagay niyo sa katawan ko. Patawad? Walang kapatawaran ng ginawa mo. Maayos ako nakiusap sa iyo noon, hindi ba? Pero anong ginawa mo? Alam ko naman na hindi ka hihingi ng tawad kung hindi kita nilagyan ng karamdaman. Pero dahil naapektuhan ka ng ibinigay kong barang sa'yo, kaya heto ka, nagmamakaawa. Ramdam ko ang galit sa ekspresyon niya. Hindi ko na po uulitin yun. Pangako ho. Nagsisisi na po ako sa ginawa ko. Kaya pagbigyan niyo na po ako. Tuluyan na akong naiyak. Kung totoong nagsisisi ka, tanggapin mo ang binigay kong sumpa sa'yo para maging tanda ng kasamaan ng ugali mo. Hindi naman ho pwede yun. May trabaho ho ako. Paano ako makakatrabaho kung ganito ang amoy ko? Tanggalin niyo na ho sa akin tong nilagay niyo. Nagmamakaawa ho ako. Magdusa ka! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Aling Lorna. Kung saan ay kasabay ng pagsigaw niya ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Nagulantang ako sa nakita kong pag-iiba ng kanyang itsura. Namula ang kanyang mga mata at tila mas tumanda ang kanyang muka. Nagkaroon din siya ng itim na pakpak sa kanyang likuran na gaya ng isang paniki. Nasisigurado ko na nasaan yung aswang na siya ngayon. Sa isang pagaspas ng kanyang pakpak ay agad na namatay ang lahat ng sindi ng kandila. Nagulat ako dahil doon. Pero mas nagulat ako nang bigla niya akong sinugod. Hinawakan niya ang aking leeg at sinimulan akong sakalin. Sinubukan ko siyang pigilan pero mas malakas siya. Mamamatay ka na lang ngayon. Total, mamamatay ka rin naman talaga kapag nilagyan pa kita ng iba pang sakit. Hindi na ako makapagsalita noon dahil ang higpit ng pagkahawak niya sa aking leeg. Hindi na talaga ako makahinga. Pakiramdam ko ay mawawala na ako ng malay anumang oras. Pero kapag nangyari yon, alam kong katapusan ko na. Ang nasa isip ko ng mga sandaling yon, kung hindi niya tatanggalin ang barang niya sa akin, mas mabuti siguro kung patayin ko na lang siya. Kahit nahihirapan akong kumilos, pinilit kong abutin ang bote ng langis na ibinigay sa akin ni Kajino. Ang langis na yon ay may kakaiba raw na sangkap at saka may orasyon yun. Maipahid ko lang daw yun sa kahit anong parte ng katawan ni Aling Lorna. Tiyak malalapnos yun at magdudulot na kakaibang kirot. Doon na ako naglakas ng loob. Ginamit ko pa ang natitira kong lakas upang ibuhos ang langis sa mismong kamay ni Aling Lorna. Naglikha yun ng mabahong usok at tila napaso nga siya kaya mabilis siyang napabitaw mula sa kanyang pagkakasakal sa akin. Kinuha ko ang pagkakataon na yun para umubo at kumalap ng hangin. Nang makita ko na iniinda pa ni Aling Lorna ang sakit na dulot ng langis sa kanyang katawan, mabilis kong ibinuhos ang lahat ng langis sa kanyang paa at muka. Napaluhod siya sa sobrang sakit. Nagwawala siya. Hindi naman nagtagal ang pagwawala na yon dahil tila ba parang unti-unti siyang nanghihina
hanggang sa tuluyan na siyang mapahiga sa sahig at nawala ng malay. Alam kong hindi ko naman siya napatay dahil nga naririnig ko pa ang matunog na paghinga niya. Doon ay agad kong hinagilap ang aking bag at inilabas ang magpapakontra ng kanyang barang sa akin. Kinuha ko ang isang kwintas na may nakalawit na parang isang itim na sanga ng kahoy. Isinuot ko yun kay Aling Lorna at sinimula ng pagbabasa ng isa pang orasyon na magtatanggal sa aking sumpa. Matapos kong mabasa yon, agad kong tiningnan ang aking kamay na may lapnos. Napangiti ako nang makita ko na unti-unti yung nawawala. Ramdam ko na wala na rin akong nararamdaman na kakaiba sa aking likuran. Gumana siya! Gumana siya! Nagagala kong turan. Hindi na nga ako nag-aksaya pa ng oras at saka ko mabilis na kinuha na ang lahat ng aking gamit. Wala na akong balak na bumalik pa sa baryo na yon. Bago ako lumabas ng aking bahay, nakabulagta pa rin si Aling Lorna sa sahig. Hindi ko alam kung mamamatay ba siya o hindi, pero hinayaan ko na siya doon. Walang lingon-lingon na lumabas na ako. Buong akala ko ng gabing yun, Miss Clar, tuluyan ang naputol ang sumpa sa akin. Pero ilang linggo lang na naging maayos ang pagbabalik ko sa Maynila. May sumulpot na naman sa aking katawan. Mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Bumalik din ang kakaibang baho sa aking katawan. Kaya ngayon, wala na akong trabaho. Hindi ko na magawang makapasok sapagkat wala na akong mukhang maihaharap dahil sa kakaibang amoy ko. Ilang mga albularyo na ang aking nilapitan. Natutulungan naman nila akong mawala ng ilang linggo o araw ang karamdaman ko. Pero pagkatapos nun, bumabalik lang din. Sa ngayong punto, Miss Clar, tinanggap ko na ang aking kapalaran. Baka ganito na talaga ang kapalaran ko bilang kabayaran na lang talaga sa aking nagawa. Sa aking mga maling nagawa. Hinihintay ko na nga lang na mapagod na si Aling Lorna sa pagpapahirap sa akin. Yun na lang ang pinanghahawakan kong pag-asa. Alam ko, maraming magsasabi na deserve ko to. At tanggap ko na yon. Baka nga deserve ko to. Kaya sana, magbigay aral na lang ako sa mga taong may katulad kong ugali. Sana ay matutunan yung baguhin yan para hindi kayo matulad sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento sa inyo, Miss Clar. Nawa ay makatanggap ako ng maraming dasal mula sa inyong mga taga-subaybay na sana bigyan pa ako ng lakas ng loob para harapin ang bagong araw. Salamat po sa inyo, Miss Clar, at more power sa inyong channel.